Supremong in the middle portion, Skyshack and Big Lagoon. Skyshack regains the lead and finally close finish. Good day bayang karerista! Welcome back sa ating channel dito sa Karera sa Pinas. Muli tayong magbibigay ng ating mga kursunada, tips at analysis para naman sa magaganap na karera ngayong araw ng Sabado, May 16, 2026. Dito pa din sa racetrack ng Metro Manila Turf Club sa Malbar, Batangas. Magsisimula ang mga karera ng alas 4 ng hapon. Meron tayong 8 karera na paglalabanan sa distansyang 1400 meters. Meron tayong isang set ng winner take all, isang set ng pick 6, dalawang set ng pick 5, isang set ng pick 4 at syempre nandiyan yung mga paborito nating exotics. Makapalang lineup na inanda sa atin ngayong Sabado at Linggo. Ngayong Sabado, bukod sa race 1, mahirap ang karera natin. Magulo, malamang kaladkad ang bentahan ng mga karera natin ngayong Sabado at siguradong juicy ang mga dividendo nito. Mukhang nakakaramdam nga ako na magkakadiyaduan, lalo na may malalaking karera sa Linggo. Para nga naman may carry over kung sakasakali, di ba? Mas maganda ang karera, kaya sama niyo yung mga kursunada yung dihado dahil mukhang may mga mumu na makakalusot dito. Makatulong sana itong mga giya natin, wag na natin patagalin pa, simulan na natin bayang karerista. Race number 1, start ang ating first set ng pick 5, races 1 to 5, isang Pilracom 3-year-old rating-based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 8 kalahok. Dito single na ako, numero 8 si Otto Cruz, gagabayan ni Patty Dilema. Last March 1 sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 23.2 sa 1400 meters, na kung saan tinalo na sila Freedom Day. May best time yan dito sa Metro Turf sa 1400 meters sa 1 minute 25, undefeated horse. Halos talunan niya na din lahat to Napakagaling na kabayo. Tingin ko mag-uumento pa to. Napahinga ng 2 buwan pero tingin ko hindi naman iindahin yan. Kaya dito sa race 1, single ko na to. 1 point na agad tayo dito. Wag lang madidisgrasya. Single ko na yan, numero 8, Otto Cruz. Good luck bayang karerista. Race number 2, start ng ating winner take all, races 2 to 8, isang 3-year-old and above maiden race group placers. Meron tayong 9 na kalahok. First choice ko dito yung numero 7 si Freedom Day, gagabay ni Onyok Garcia. Last May 3, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 28.2 sa 1400 meters, kung saan natersera siya kay Student Regent at Great Balls of Fire. Puro bagong kabayo yung nandito. Ito, batak na to sa laban. Malalakas din yung nakakabangga na ito. Nilaban na sa magagaling na kabayo to. Isa pa, diremating kabayo. Pabor sa kanya yung distansya. Tingin ko, inog na to sa karerang to. Kaya yan ang pang-primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 9 si Beautiful Things. Gagabay ni Jigo L. Paano. Last March 31, nagnovato yan. Dito sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 16.2. Sa 1200 meters, parang ito ang kursunada kong panigundo, yung bagong kabayan ng Calixto Stables. Ibang klase din maglabas ng mga bagong imported yan May 1.16 yan sa 1200 meters. Baka dito ipakita yung tunay na takbo. Kaya siya ang napipisil kong panigundo. Good luck bayang karerista. Race number 3, start ng ating pick 6, races 3 to 8, isang Pilracom rating-based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayong 14 na kalahok. First choice ko dito, numero 5 si Phil Burn, gagabay ni John Alvin Guse. Last April 29, dito rin sa Metro Turf, nanalo yan, nagtalaya ng 1 minute 28.4 sa 1400 meters, kung saan tinalo na si Houdini. May best time yan sa 1400 meters sa 1 minute 27.8. Ito galing sa panalo. Tingin ko pwedeng makaulit, binigay pa kay El Supremo. Tingin ko hindi naman papasakay kay Alvin to kung di inaasahan. Baka maipwesto niya agad to. Tingin ko bagay sa kanya tong kabayo na to. Yan ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero 3 na si Han City, kagabay ni JB Hernandez. Last May 1, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 29.2 sa 1400 meters. Kung saan pumangsyam lang siya kila Topsar at Singan Newsong, pero may best time yan sa 1400 meters sa 1 minute 25.4. Ito yung mga dunong nakaraan, pero ang sama ng tinakbo na ito, parang nasalto ng nasalto Pero bago yung last run yan, impresibo yung panalo niyan. Dito baka maganda na ikilos, baka iuna na to ni Uno. Kung makasabay to agad sa unahan, tingin ko pwedeng manalo na ulit. Pero magulong karera to, marami ako nakikitang may panalo, magdagdag kayo dito. Good luck bayang karerista.
Race number 4, start ng ating second set ng Pick 5, races 4 to 8, isang Pildracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, meron tayo ulit 14 na kalahok. First choice ko dito, numero 8 si Nefer Yuri, kagabay ni Kem Malapira. Last May 6, sa PJC, nagtalaya ng 1 minute 13.2 sa 1200 meters, kung saan tinalo na si Star of the Show. May best time yan naman yan dito sa Metro Turf sa 1400 meters sa 1 minute 27. Ito mainam yung panalo nito nung nakaraan sa kabila, baka nakapagpag na ng kalawang to pagkatas magbakasyon. Dito tingin ko pwedeng makaulit na isusunod naman tong kabayo na to. Tingin ko isusunod lang siya dito. Baka makaisa ulit si Boss Kem dito sa kabayong to. Ang panigundo ko naman dito yung numero 14 si Guerrero Warriors, gagabay ni Jeff Sarate. Last April 26 sa PJC, nagtala ng 1 minute 25.6 sa 1400 meters, kung saan po mang-apat siya kila Dakota Elegance at M Butterfly. May best time naman yan dito sa Metro Turf na 1 minute 26.6 sa 1400 meters. Ito parang laging laban na to ng mga nakaraan. Kinukulang lang tingin ko ngayon, baka mas maganda ipakita. Ilan lang yung nakikita kong may bilis, so baka dito maisabay na siya sa unahan ni Jeff. Konting buenas lang, tingin ko pwede na ulit manalo to. Pero magulong karera din to, magdagdag din kayo dito. Good luck bayang karerista. Race number 5, start ng ating Pick 4, races 5 to 8, isang Pildracom rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, full gate ulit tayo. Ang first choice ko dito, yung numero 4 si River Rose, kagabayan ni Patty Dilema. Last May 1, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 26.8 sa 1400 meters, kung saan nasigundo siya kay Trumpeter. Ito outstanding to nung nakaraan, pero nasigundo lang. Naobliga si Patty na humabol agad, kaya tingin ko hindi maganda yung tinakbo. Parang magaling kasi to pag nanggagaling sa likod. Dito baka nakapag-adjust na yung connections nito, baka mas maganda na i-perform. Yan ang pang-primera ko. Ang panigundo ko naman dito yung numero G's na si Boss Ako Naman, kagabay ni Jeff Bakaykay. Last May 1, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 27.6 sa 1400 meters, kung saan pumang-anim siya kila Tadeus at Wolf 359. Ito malalakas yung nalalabanan din nito. Noong nakaraan hindi maganda yung salida, naiwan kaya walang tinakbo. Pero dito kung makalabas ng maganda, pwedeng nasa unahan na agad to. Pahiyang pa kay Jeff ngayon, baka mag-ala circle of love to ngayon. Baka pag napabayaan nila to sa unahan, tapos sila dito. Kaya yan ang panigundo ko. Good luck bayang karerista. Race number 6, last daily double plus 1 for the day, isang Pildracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 13 kalahok. First choice ko dito yung numero 7 si King Wash Pubcon, kagabay ni Raymark Simasio. Last April 29, dito rin sa Metro Turf, nagtalayan ng 1 minute 30.6 sa 1400 meters, kung saan pumang-anim siya kaya Feisty at Modern Stroke. Ito, dihadong kursunada ko dito, itong dermating kabayo na alaga ni Boss Dante Salazar. May isang takbo to sa kabila na ang lakas ng dating, na tersera. Dito baka maganda ipakita, baka makapanong bata, maganda kilos ngayon. Ito ang pangdihado ko dito. Ang panigundo ko naman yung numero 3 na si Atlegs, gagawin ni CB Garganta. Last May 2, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 30.8 sa 1400 meters, kung saan pumanglima siya kila Dos de Junio at Sheila. May best time yan sa 1400 meters sa 1 minute 27.2. Ito wala pang pinapakita lately, pero ayokong iwanan, baka biglang ilaban to, baka hinahanapan lang ng papalalo ng karera to. Pag nilaban to, baka may kalagyan sila dito, deremating kabayo pa to, baka biglang makalusot. Baka makita na naman natin yung tapik ni Topi Garganta, pero magulong karera to, magdagdag din kayo dito. Good luck bayang karerista. Race number 7, penultimate race, last daily double for the day, isang Pildracom rating based handicapping system class 5, 17 to 41 split, meron tayong 11 kalahok. First choice ko dito, numero 11 si Gold Rush, kagabay ni JD Calagos. Last April 18, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 31.8 sa 1400 meters, kung saan pumangsyam lang kila Supreme Dynasty at Metal Strength. May best time yan sa 1400 meters sa 1 minute 30.4. Ito parang mababa na sa laban to. Wala pang pinapakita lately, pero baka dito ilaban na din. Maganda numero, nasa labas, baka maisabay agad ni Calagos sa unahan. Deado pa to dito. Ito ang kursunada kong pamprimera. Ang panigundo ko naman dito ay numero 6 na si Believe in Me, kagabay ni Boji Henson. Last April 29, dito rin sa Metro Turf, nagtalaya ng 1 minute 30.8 sa 1400 meters. Kung saan pumang-apat siya kila Kentucky Rain at Chiller. Ito maganda na pinakita kay Boji. May kalakasan lang yung laban nung nakaraan. Dito baka maisunod agad ni Boji at may pwestong malapit sa unahan. Tingin ko kung magkakaroon ng hagaran, baka ito ang makapanood at nakatanglaw lang sa mga bandera. Pero mahirap na karera ulit to, magdagdag ulit kayo dito. Good luck bayang karerista.
Race number 8, last race for the day, isang pillar com rating based handicapping system class 4, 42 to 56 split, full gate ulit tayo. Ang first choice ko dito ay nagbabalik, numero 11 si Katakataka, gagabay ni Jeric Pastoral. Last May 1 dito sa Metal Turf, nag-barrier yan sa 1200 meters, nagtala yan ng 1 minute 15. May best time yan sa 1400 meters na 1 minute 26.8. Ito galing sa mahaba-habang bakasyon pero impresibo yung tinakbo sa barrier, 1.15, di naman ginalawan ng apprentice. May 1.26 din sa katawan niya na ginawa niya last year. Kung wala naging problema to, tingin ko kahit galing sa bakasyon, pwedeng manalo to. Baka isunod lang to dito, gawa ng maraming matulin. Yan ang first choice ko. Ang panigundo ko naman dito ay numero 12 si Brown Pirate, kagabay ni Jomel Lazaro. Last May 1, dito rin sa Metal Turf, nanalo yan. Nagtala yan ng 1 minute 27.2 sa 1400 meters kung saan tinalo niya si Sweet Damani. Pero may best time yan sa 1400 meters sa 1 minute 26. Ito magaling yung panalo nung nakaraan, sinunod lang to pagdating ng rekta, kumuha, sabay layo. Tingin ko kung ilalaban pa din to, pwedeng makadalawang dikit na panalo, parang nagamayan na din ni Jomel eh. Baka ganun diskarte lang din ang gawin yan. Pero last race, paratingan, lagi nating paalala, magdagdag kayo dito. Lalo na napakagulong karera nitong race 8, parang lahat din may panalo eh. Kaya sama niyo yung mga korsonada nyo dihado. Dahil yan ang magbibigay sa atin ng magandang dividendo. At syempre, pag namumuro na kayo, mas malaki na ang tsansa ng manalo ng mga parating nyo dito sa huling karera. Good luck bayang karerista. At yan ang ating mga kursonada, tips at analysis para naman sa mangyayaring karera ngayong araw ng Sabado, May 16, 2026. Dito pa din sa karera ng Metro Manila Turf Club sa Malbar, Batangas. Lagi nating paalala, ito'y sariling aral at kursonada lamang. Pagdating sa tayaan, kayo pa din ang masusunod. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Karera sa Pinas. Makatulong sana ang ating mga giya at kursonada. Magsitama sana tayong lahat. Happy racing at good luck bayang karerista.